Lahat nga dapat ay pantay-pantay sa batas. Kasong halang karamihan sa mga politiko ay gustong-gusto ngang naglalamang sa kanilang kapwa para silang halang umangat. Takot nga kasi ang mga tampaluslos na mawala nga ulit sa kanila ang kapangyarihan. Kaya kahit ano pang ang paraan ay talagang kanilang papatusin kahit pa nga hindi na ito makatao. Dinadaan ng halang kasi nila ang lahat sa palakasan ng kapit sa mga opisyales na nasa gobyerno. Kung maayos nga lang raw sana ang namumuno sa ating kongreso ngayon, ay paniguradong magandang haring sana ang takbo ng ating gobyerno. Nasayang nga lang raw ang magagandang nasimulan ni Tatay Digong. Congressman Marcoleta hindi nang hari nakapagtimpi at nakapagpigil pa at pinagbabara-bara nga ang mga kapwa nito kongresista na masyadong araw nagpapasilaw at naaakit sa pera at paayuda ng tambaluslos. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Naglalayon tayo ng isang patas na pagpapairal sa batas. Kahit malaki ka, makapangyarihan ka, kailangan gumalang ka sa batas. Lahat ay pantay-pantay sa batas. Walang mayaman, walang mahirap, walang lamangan, walang dayaan, iwasan na natin ang palakasan. Ang lahat ay patas sa batas. Tama. Magandang araw mga kaibigan. Ayan po, napakasarap pakinggan ang mga kataga ni Congressman Marcoleta. Daman-dama ko yung sinseridad niya sa pagpapaliwanag na ang batas ay dapat pantay-pantay, na walang mayaman, walang mahirap. Those who are less in life should have more in law. Kaninong statement yan? Kay the late President Magsaysay ata. Ito, si Congressman Marcoleta, ito ang tunay na kagalang-galang, honorable ba, na kongresista. Bagay sa kanya ang isang congressman. Yung karamihan dyan, aywan ko na lang kung kagalang-galang pa ba o kawalang-galang. Imbes na congressman, yung naririnig ko lang ito nababasa, congressman. Okay. So, yung mga in-explain ni Congressman Marcoleta, bunga yan sa nangyayari ngayon sa Kongreso, na ang mga lawmakers na gumawa ng batas, hindi naman nila sinusunod ang batas. Example, Soto Law. Ipinasa yan ng Kongreso. Yun ang ini-invoke ni Ka Eric na huwag niyang i-reveal yung source. Wala, ininterpret ng mga mambabatas on their own, kaya pinakulong nila si Ka Eric. Naisama si Doc Badoy. Yan, yung mga pinapasaringan ni Congressman Marcoleta. Yung SMNI issue, yung ICC issue, ang dami na ngayon na hindi na karapat-dapat na ginagawa ng Kongreso. Kaya nagsasalita itong si Congressman Marcoleta. Saludo ako sa iyo, Congressman Marcoleta. Sana dumami pa ang kagaya mo sa Kongreso. At sana ikaw ang magiging Secretary of Justice in kaso kung anong mangyari kay Secretary Remulla. Sana lang. Okay, ituloy po nating pakinggan ang paliwanag ni Congressman Marcoleta tungkol sa pagsunod sa batas. At si Attorney Angeles din, isang respetadong abogada, pasaring din siya sa isang kongresista, si Congressman Migs Nograles, na siyang may panukala sa resolusyon na parusahan ng SMNI. Hindi naman niya maipaliwanag kung anong kasalanan ng SMNI. Tapos, yung sinasabi niyang chismis na hindi siya namumulitika, hindi siya tatakbong mayor sa Davao, wala, sinupalpal siya ni Attorney Angeles. So, pakinggan natin itong dalawang abogadong ito. Kasi lalong-lalo na sa panig nung walang impluensya, sa panig nung
maliit, yung underprivileged na sinasabi natin, talaga namang kapag hindi mo isiniayos ang pagpapatupad ng batas, talagang marami ang hindi nabibiyayaan at hindi naipapairal ng pantay-pantay ang batas. Kahit ano ka pa, mayaman ka man, mahirap ka, halimbawa ay ano man ang kalagayan mo o ang kulay ng balat mo, kailangan pantay-pantay sa batas. Walang lamangan, walang dayaan, at wala na yung palakasan. Sapagkat yan ang basihan para sa pagpapaunlad at pagbangon ng isang bansa. The people deserve nothing less than protection from those who violate not just one law but multiple laws and from the spread of misinformation. If may lumabag sa batas at privilege na binigay sa kanila, then they should be accountable for that. Contrary to the chismis, ewan ko kung anong chismis yung sinasabi niya, I will not run for mayor of Davao. May ganon. And I have no intention of engaging in politicking. Uy, Congresswoman, newsflash, you're a politician. Walang away. So bakit kayo gumagawa ng away? Sino may sabi, Congressman Migs, na walang away? Actually, siguro nga, only in the sense na ang taong bayan po ay nagtatanong at nagagalit dun sa trato ng mga resource persons sa hearing on sa Committee on Franchises. Huwag mo naman sabihin na bulag kayo dun. Parang pinalalabas ninyo walang away in the sense na na everything is okay. It's not. It's not po. Nadadamay talaga kayo sa galit ng taong bayan sa pagtrato ng mga resource persons. But more than that, masyado nyo naman pong minamaliit ang SMNI. Sabi niya, tinuloy pa niya, I refuse to be exploited, used as clickbait, and stay in a place which is not in line with my values and morals. Sure, ma'am. Pero who is exploiting you? Sino bang gumagamit sa inyo ng clickbait? Bakit? Masama po bang punahin yung dismal na sagot ninyo, kumbaga dismal performance, doon sa pagsasagot ninyo sa mga katanungan ni Karen Davila? Maaari naman siguro magkomento ang taong bayan dahil unang-una, public figure ka. Pangalawa, very public yung interview ninyo. Pangatlo, hindi naman po sikreto na talagang all in, all out ang inyong partisipasyon sa Committee on Franchises. Sayang, kasi sa tingin ko, maganda naman po ang inyong pagtatanong doon sa sa committee hearing. Pero tila nawala yata lahat ng inaral ninyo nung kayo ay tinatanong ni Karen Davila. Lalong-lalo na nung tinatanong niya, paano naging, national security ang issue ng travel fund ng speaker. Lalong-lalo na ang publiko ang nagtatanong. Tuloy natin. Sabi niya, the resolution to urge NTC to suspend the operations of SMNI has already been adopted by the House, and we have yet to see how NTC will act upon this. Unang-una, Congresswoman Nograles, alam niyo naman, wala kaming away sa inyo. Pero alam din po namin na ang resolution ng Kongreso ay isang expression po ng sense ng Kongreso. Ngayon, maaaring i-transmit ninyo yan sa NTC at pwede naman pong walang action talaga ang NTC dahil hindi naman po ito petisyon o reklamo na kailangan ng aksyon. Ito ay resolution na nag-e-express ng sentimiento ng House. At least yun ang basa namin. Meron po bang mas matinding paliwanag dito? Sabi niya, I will continue my service to the people through PBA programs, projects, and services despite the constant harassment and attacks to silence me. Harassment. Sana po niliwanag tayo ni Congresswoman kung ano yung mga komento na tingin niya ay harassment. O ano yung mga instances na sinasabi niya na siya ay hinaharas. Attacks to silence her. Silence? Ma'am, Congresswoman po kayo. Kung kung may magsa-silence sa inyo, ay malamang taong mas makapangyarihan kaysa sa aming mga ordinaryong taong bayan. Sabi niya, huwag magpabudol, huwag makinig sa chismis.
Si ma'am naman, nakibudol naman po kayo. Wala naman pong nagpapabudol. Lahat naman po ng tao na nagkokomento ay base dun sa kanilang pagpapanood ng interview ninyo. So hindi po budol yun, napanood nila eh. So after that, she wishes us all a peaceful, blessed and happy holiday season. Amping kanunay. Tama ba yung pag-pronounce ko? Nung nagsulat ang mga PMA alumni ng kanilang manifesto, hindi lang po isa ang ni-request nila. They requested also yung pagbabalik o pagsoli ng integrity ng Kongreso. Ibig sabihin, kailangan ang pag-handle nila ng hearings, halimbawa in aid of legislation, ay may respeto sa taong bayan, hindi yung ganyan. At saka parang kitang-kita naman masyado yung kanilang pagmamalabis, kumbaga, o yung impression ng pagmamalabis. Bukod pa dito, yun nga, yung reactions nila sa kanilang mga resource persons, ilang taon na nating napapansin yan. Ilang taon na natin silang pinupuna tungkol dito, gayon pa man, tila hindi nila tayo naririnig. Tila hindi nila tayo pinapansin, and they do it simply because they can. They are in power. Ngayon, kapansin-pansin, as we mentioned last night, ang isang kongresista na nagpa-interview pero hindi naman nag-aral. Bukod pa dito, paulit-ulit niyang sinasabing may violations yung isang istasyon na gusto nilang tanggalan ng prangkisa. Pero hindi niya masabi kung ano yung violations na yun at inamin niya na maghihiring pa. So anong ibig sabihin nun? May finding na siya pero wala pa yung hearing. So how do we expect na magiging fair yung hearing? Paano natin i-expect na magiging maayos sila pagdating dito sa sa paglilitis nila doon sa prangkisa ng SMNI? Naglabas ng pahayag ng pahayag ang ating Vice Presidente ng pasasalamat sa lahat ng tao na tumulong para ma-release si Ka Eric at saka si Doc Lorraine. Now, mahalaga yung sinasabi ng ating Vice Presidente dito. Pasalamat daw sa lahat ng tumulong, sa lahat ng nagsalita laban dito sa sitwasyon na ito. Pasalamat dun sa mga PMAers, pasalamat dun sa mga tumulong sa kaso, and so on. Bakit mahalaga na ginawa ni Vice Inday ito? Kasi dahan-dahan niya, ina-acknowledge niya na ang ganitong pagsama-sama, pagtulong-tulong, we can effect change. Kahit malakas ang puwersa ng kalaban, kahit mayaman, kahit nakapwesto, huwag tayong mawawalan ng pag-asa kasi kaya natin. Basta sama-sama. Di ba yun yung that was the campaign thing, di ba? Ang sabi ni Inday, basta tayo'y magkasama. Unfortunately, yung ibang mga dati nating kasama, iniwan na tayo. Gayon pa man, the message is clear. We hang together or we will not make change. So, salamat kaya nakita niya yung wording ni Inday, lahat pinasalamatan niya. Hindi niya sinasabi na isang grupo lang ang may epekto. Ang sinasabi niya, lahat tayo. Lahat. Pati tayong mga hampas lupa,